There's moving on against me. I could sing unending songs of how you saved my soul. Well, I could dance 1,000 miles because of your great love. Ginoong madagkumputan na may tabo sa loob tayo wala. Ispita tayo sa mga kalahan, sa mga malalihan. Ispita tayo sa mga tangloy, sa mga ispitado ng ginagayon. Hallelujah! Mahal Diyos na ng pagpapalayon. Ang nagkaroon ng mga katahang ginawang inapita. O Diyos na may sakay ng glory. Yung mga ibang inapita ginawang among kining mabatit. Sa mga kasing-kasing, ganda na naman mga kagulanan, tana naman mga suliran, problema, mga sakitan. O Diyos, mawala kini, huwag mo kami nagtagal ng kalupay nga lang ito. Hallelujah, speak about joy and full of glory. This is our prayer, Lord, today. Hallelujah. As we unite our hearts, Lord, please have your way upon your children right now. Have your way, Lord God. Have your way, Lord. We are allowing your spirit right now, Lord Jesus, as we start our service. Sa panimuha sa aton mga young people, pinagis pagdumala sa aton youth director, aton palakpakan ang Ginoong palakpakan. Pastor King, salamat. So suliton ko, nagasaludo ako. Dako mahandog kag zeal sa pangalanan sa Ginoo. Now, the only thing that I want to share to all of you this afternoon, young people, I just want everyone to please listen to me very carefully because this is very, very important. Now, our life in this world is too short to live for nothing. Akong binisayon para maintindihan sa tanan. Ang atong kinabuhi, nining kalibutan na hamubok lamang na atong kining ikakabuhi sa way kapuslanan. Amen. So, in other words, ang matag minuto, o mga segundo, o mga oras, adlaw, semana, bulan, o katuigan sa atong mga kinabuhi, palihog mga young people, paminaw mo pa tayo, please, bisang unsa na to kasako, hatagi gayon o dakong prioridad ang pag-alaga niya sa Ginoo. Because one of these days, kung maabot ng panahon, duha lang, may tabo, ini kalibutan na, paminaw mo pa tayo. Duha lang. Number one is either mamatay ka, mamatay ko, mamatay kitang tanan, because death is certain to every man. This is our appointment with God.
that death will come at any moment. And death is no respecter of person, no matter of your status, no matter of your age. So kung maabot ka ng maong kamatayon, nan kita nga mga batanon, kita nga mga tigulang, nakahimo na sa mga butang, nga sa ato lang masarangan, napalipay nato ang Ginoo, ato siyang naalagad, o ato siyang nadahig sa tibok, sa very carefully, because this is very, very important. Pangayan kung dapat atong buhaton para sa ministeryo, nagtuo ko magigsunan ang imong kamatayon, dili ka perdihan kung dili ka nalatan. You will not die like a fool. And in fact, you die with victory. Because to die in Christ is victory. Amen. Kaya, kanindot. Go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle
sa kapangyasan. Kalang buhay ko sa imong lupa. Iyong makikita.
buhaton, Ginoo. Hallelujah, to reach out more souls, Ginoo. Pinaagi sa mga pamatag-on, Ginoo. Ikaw maghahatag o kainit, Ginoo. Hallelujah, sa pagwalig o pagmantala sa may balita nining among panahon karon, O Lord. Ikaw mga bless sa tanan, Ginoo, Lord, nga mga kamot o mga kasimbahanan, O Lord, mga kaisunan na naghahatag para sa mga buhaton. Ining tanan, Lord, among gipasalamatan, pasinungkan, inaagi sa mong pangalan, King Jesus. Amen. Gasto kita, ba't inigatak na mga kauturan, hindi para sa iyong kaugalingon, kundi para sa Diyos. That's why we're reminding everyone, do not be conscious about yourself. Sulitin ko, this afternoon, hindi ka ma-conscious sa iyong kaugalingon, mga kauturan, be conscious of the Spirit of God. Kasi sa afternoon, mga kauturan, nagapatya ako makumita mag-grupo kag mag-ugyon. Sinisang Biblia, kung sa diin may paghiniusa, may gahum ang Diyos. Alagra sa likod, praise the Lord. Bation ang kadira sa likod, amen? Amen, praise the Lord. Medyo init mga kauturan, pero mapainit bagi kita sa presensya sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kanami mga kauturan, nag-declare sa natin MC. Kabulo ka mo sa pulo sa Ginoo, for where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Naman mga kauturan, you know, may ari diri sa aton siguro nga nagkadto sa diri nga lugar, pero ang aton mind bound pa sa obligation nga rasan. Because we believe that the heavenly joy comes in serving the Lord. Hallelujah. And this time mga kauturan, inaton pagpatugayon, nagadasig man ang aton nga oras. I would like everyone to open your Bible if you have the book of Hebrews chapter 13 verse 17. The Bible says, will you please stand in respect to the word of the Lord this afternoon? Sa pulo sa Ginoo, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, and that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable to you. Sinidaynon nga lubad mga kulturan, tumana ninyo ang mga nagdumala sa inyo. Kag magpasakop kamo sa ila, tungod kay ini sila amo ang nag-aasikaso sang inyo espirituhanon nga kahimtangan, kag naibaluan Manila nga mag-aabot ang adlaw nga magapanabat sila sa Dios parte sa pag-atipan nila sa inyo. Kung tumano ninyo sila, mag-aalagad sila nga may kalipay, pero kung hindi, mag-aasubo sila kag hindi ini makabulig sa inyo. As we remain standing, we would like to ask the blessing of Bishop Ricardo Concepcion to pray for the word. Lord, as we come before you today, oh God, we always acknowledge that without you, Lord, without your Spirit, without you, Lord, to bless everyone, without you, Lord, to anoint your servant, our fellowship this afternoon, oh God, will only turn into entertainment, Lord. And we can have, Lord, the real essence of our fellowship, which is the joy that comes from heaven. Hallelujah, joy of the Holy Ghost. So Lord, today, oh God, I am praying for your people one more time, Lord, to be upon your servant right now. Release the double anointing to be upon him, Lord. Let him speak your words with power and boldness, oh God. Hallelujah. Bless every heart, oh Lord, as we listen to your word today. And I pray, God, for your Holy Spirit to move in our midst right now as we welcome your presence. In Jesus' name. In Jesus' name. I pray for the Bible. I pray for restoration, Lord. I pray for unity, Lord God. I pray for the love, Lord. Hallelujah. Let your will be done, O God, right now. Bless us in the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. Sa Lord, palapakan natin sa mga
And I would like to thank mga kauturan, the Lord, for this opportunity na ginatag man sa Ginoo to preach the Word of God to you this afternoon. Isa ka dako nga pribilehiyo para sa akon, mga kauturan. Kag nga subong nga hapon, you know, there is a saying that says, the power of the Lord does not only come here on the platform. It could also come here on the audience. Not only we are a spectator, but we are, mga kauturan, a joiner and a worshiper. So mga hapon, ginadiscourage mga kauturan, nga daw nagapanilag, kag daw nag-observe ka lang. So mga hapon, mga kauturan, gina-encourage ang tanan, nga magbulog kita sa pagsimba sa Diyos. It's because mga kauturan, worship and praising God, hindi ang Diyos ang mabilipisyuhan sini. The more you worship God, the more the change break through in your life. Sa iyo na ba mga kauturan? Kung hindi mo gusto nga magpauli nga empty, join ka sa pagdayaw sa Diyos. I will not allow, the Lord will not allow, nga nagkanto tadi nga dry mga kauturan, mapuli man ta nga dry. Sa iyo pa mga kauturan, buga natin tubig subong. Magpakabasa ka sa tubig, sa pulong, sa Diyos. Yes? May basa, ngayon man sa San Juan, ginatabo mga kauturan. Sa naligan, may haraman, katubuhan pang dalunggan ta. Pero lain di dyan mga kauturan mabasa ka sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. You know, in the verse that we have read, in the book of Hebrews chapter 13, verse 17, ang tema mga kauturan sa sining youth fellowship is about obedience and submission. When Pastor Sina informed me about it, mga kauturan, medyo 17, ang verse nga itong ginbasa is about obedience in submission to the leaders nga ginbutang sa Ginoo sa aton kabuhi. Sa aton ini mga kauturan gitagaan sa gamay nga background, the Hebrews 13, no, chapter 13 alone, ang ina mga kauturan nga particular nga chapter was written by Paul agud mga kauturan i-address ang aton action kag ang aton attitude. You know, sometimes mga kauturan na-remind ko sa tatlo ka na importante sa lives ng tao. Number one is the ability or the talents that we have. The second one is our availability. Ano ka man katalentado pero kung hindi ka available sa Diyos, useless ang talent mo. And God will find somebody who will replace you kag mas humble compare sa imo. Do not challenge God that if I'm not here, hindi ba ka-strive ang mulaton? As if mga kauturan ikaw ang superstar? As if mga kauturan ikaw ang nag-own sa ministry? No! Magwa ka man, may bulos ang Diyos. Number one, the ability, and the third one is the attitude. Yes, available ka all the time. Yes, talented ka. Pero kung attitude mo balda, ligwak ganun ang kapo na pag-alagad ta sa Diyos. Naman, our attitude will define us. Mga kauturan, ang ato na attitude na muning nag-align sa aton sa pag-alagad sa Ginoo. Yes, talent ka na, you are always available, pero hindi ka na mahambalan. Hindi ka na mamati. Hindi ka na mga kauturan mabatlong. You know, our pastor is only concerned to us. Naman, wala ni sila nagadala sa aton sa kahulianan kakalaglagan. Gintawag sila sa Diyos agong giyahan kita sa kaluwasan. That's what after mga kauturan ang ilang ginaproclaim. Obedience and submission is the key. Pasakop lang, kagtuman lang, kay wala sang may matula sa imo. Gaman, ginaginbasa naton, the highest form of the joy of the pastors. I don't know if they will agree with me, pero mga kauturan para sa akon,
ang pinaka-the best achievement sa isa ka pastor, ang mga ma-present niya, si brother, si sister, in front of God. Lord, ano si brother? Lord, ano si sister? Nilapitan ko siya. Pinipatitik ko siya. Pinuntasan ko siya. Pinipamuyuan ko siya. That is the highest form of joy and achievement of a pastor. Na ma-present kita nila sa tubangan sa Diyos, mga kauturan, nga ari sila nag-alagad na may katutong sa imo, Diyos. Palapakan natin si Lord Jesus. Hallelujah. Attitude. The attitude. Hallelujah. You know, mga kauturan, ang Hebrews chapter 13, focus ang kita na rin sa 13, mga kauturan. Ang ining particular chapter, may tatlo na ka verse nga nasulat, mga kauturan, nga nagtutlaw sa aton kung ano ang aton himuon na hanungod sa mga nagadumala sa aton. And I will go to verse 7 that says, dumduman ninyo ang inyong manugdumala nga nagatudlo sa inyo sang pulong sa Dios, kag sundan ninyo ang ila pagtuo. Palapakan ng pulong sa Dios. The word dumdumay means remember them or think about them. Dumdumo naton sila. Ngaman, mga kauturan, may mga panahon siguro sa aton life nga nagakalipat na kita sa aton pastor. May mga panahon sa aton kabuhi, mga kauturan, nga nagakalipat na kita sa ilang kahitangan. Nagakalipat na kita, mga kauturan, kung anong ilang kinastrive, kung anong ilang kinatupang sa kabuhi, mga kauturan, kung ano ang ilang inahatag para sa Diyos. Natunuman ko, mga kauturan, ng preaching ni Bishop Concepcion dito sa Cadiz, mga kauturan, ang titulo, nadula ko ang tanan Ginoo sa ako, nagsunod kag nag-alagad sa imo. Katahong, mga kauturan, you know, in serving God, it's not always about gaining. Sometimes it's all about losing something for God. Kung ay sa may ginahukas sa Diyos, kung ay sa may ginakuha sa Diyos, kung ay sa sakit mo sa aton, mga kauturan, kag nagpitulong sa church, kung may ginakuha ang Diyos, may ginabalik ang Diyos. Kasubiran ko ang doon, mas labi kag labaw ang ipalit sang Diyos sa kabuhi mo. You cannot surpass the sacrifices and the blessing of God that will come unto you. Kung may ginahulos, mga kauturan, may ginadugang man ang Diyos. Palapakan natin si Lord Jesus. Yes, Lord. Remember them and think about them. Ngaman, sometimes, mga kauturan, naging selfish na kita. Ngaman, hallelujah. Sometimes sila nag-pray para sa aton. Sometimes sila nag-pangamuyo para sa aton. Apang kita, mga kauturan, wala malang sa may ginahimo para sa ila. Kung ay sa nagapanabon pa sila para sa aton, Pastor, si Rene, kita sini, nagapanabon pa kita. Ang aton amo-amo na lang ihatag pa, mga kauturan. But sometimes, sad to say, hindi man lang makabalikin, kag makapasalamat, mga kauturan. You know, what the pastors want is not for you to repay them. Ang gusto nila makita, mga kauturan, na makita kanila nga nagatutom sa pag-alagad sa Diyos, and it is already enough for them. It is enough for them. May mga panahon nilagay sa hanon sila na wala natin makita, mga kauturan. This will serve as an eye-opener to all of us. Hallelujah, hallelujah. We think that they are always strong behind this food job, mga kauturan, preaching the word of God. Iso, bakod din yun. But in their lonely times, nagahibig, nagaluhok, nama, maibo nila magwali sa piyak sa mabuntay nga sitwasyon, kagayuntangan sila kabuhi. Maibo nila mag-encourage, bisa nangin akong galingon, hindi man nila lubos ma-encourage. Apang salamat kay may Diyos, mga kauturan, yung nag-control sa atong pinalamba ng mga kapastoran. Hallelujah. And the second one, verse 17. Ikaduha, mga kauturan, na mutong ato ni key verse. Oh, we bless you. To
tumana kag magpasakop. For your word, Lord God. Patiha lang, tumana lang, kag magpasakop ka. You know, this two word is a distinct word na kinalain ng duwa. Ang tumana, wala na isa kapuga sa aton. Oh. You still have the freedom kung tumanon mo sila kung hindi. This is not a command, mga kauturan niya, tumanon gid, kapuson ka gid. No. You have your own freedom and your free will. And the second one, mga kauturan, is the word submission. Magsiling kita submission, ginakilala naton ang gahong sa Diyos na nagawpod sa ila kabuhi. Ngaman, mga kauturan, if you know that the power of God is upon them, it will not be easy for you to gossip about them. Suliton ko, if you know that the Lord is with them, we will have the fear, mga kauturan, hallelujah, to backbite sa paglibat, sa paghambal, sa hindi amo ng mga pulong na halungod sa ila. Kay Jesus, because some of them are only following God because of the bread that comes from God. Tungkol sa tinapay, kaya binipisyo. Pero tungkol din siya na extraction mga kauturan sa pag-alagad sa Diyos, no. Hindi din ba lubos makita? Kung harap mo na sa aton mga kauturan, dulaon tanahan. We are not here for the benefits. We are here to serve the Lord. Hallelujah! Tungod sila, amo nag-aasikaso sa inyo espirituhanon nga kahintangan. Kag magapanapat sila sa Diyos pati sa ila pag-atipan sa inyo. Gani tumanan ninyo sila agud mag-alagad sila nga may kalipay, pero kung hindi, masubuan sila kag hindi ini makabulig sa inyo. You know, mga kauturan, kung ang pastors masubuan, ang mga leaders masubuan, yes, makahimo man sila gapon sa bulaton sa Diyos. Pero lain din mga kauturan ang mga impact kung pastor may kasubo. Makapatigayon man siya gapon sa bulaton sa Ginoo. Pero do hindi lubos ang iya kalipay. Ngaman mga kauturan, madumduman nila nga may mga katauhan nga wala nagapasakop kag nagatuman sa ila. Yes, sakto ang bani Bishop, may pain nga ara sa sulod sa ila kasing-kasing. May tunok nga ara sila kasing-kasing. You know, if we go away from God, ang number one gid niya affected ang Diyos, and yes, of course, ang aton pinalangga nga mga kapastoran. Nga man, saksi sila sa aton pagtubo sa Diyos. Kag mamalavel nila, kung kita mga katuran, nag-aalagad sa Ginoo sa muna pag-convert natin, perti kita ka balingaso, perti kita ka puno sa kalayon. But as time goes by, nag-amat-amat mantahaw ang kalayo sa Diyos nga ara sa kabuhi mo. Nga man, na-influence na kita sa kalibutan, na-influence na kita sa school, na-influence na kita sa aton ubra. You know, ang eskwela, ang ubra mga kauturan, is the number one killer of the Christian. Nga man, I'm also a student. No? Kaya nila mga kauturan sa Samunia School, kaya very rampant mga kauturan sa mga society sa LGBTQ. No? I-declare ko na yung mga kauturan because amo ning matuwag. Even our provost and dean for academics, puro mga LGBTQ society. They're proud of it. Kaya even the school, during the Pride Month, we are all required mga kauturan na mag-join kag magbulilogit. Pero mga kauturan, kabalo kamo may mga upod man kita dito apostolik na tuman sa Escalante, no? Damo kami to, di pa Sir Brian apuhin, mga tapangan ng mga utod ato natutanan. Kag it even came to the point mga kauturan niya ang guard sila niya. To, sa una, kita ko di sa penyo, mga lalaki di, first year pa lang, gasulog, isog, angas. Pero sa pagwak na sa fourth year, nagkiyay na sila. Naman, na-influensyahan mga kauturan. Even inside the
classroom, no? Damo kami nga boys, pero daw ako lang ang pure nga boy. Mga kauturan. Very competitive, daw wala katingog sa ila, no? Pero di na sila ka bagsik, mga kauturan. So yung sa akong to, kasi ikaw, mag-agi ka man na. Sila ko, sir, hindi ka sila alang-alang, di ko da, no? Pero ang point, mga kauturan, hindi natin pag-ibaligya ang kamaturan niya kung ang kon. Because mga kauturan, yung humble ko, not all maturity wins. Isang-isa ka lang. Pero kaya nagpunta ang Diyos sa kabuhi mo, mataon ka hindi ako. Isa ka lang na napos sa kauturan, isa na lang ka. Hindi ka na ako mataon. That's why kung ikaw na Kristohan ng mga kauturan nyo, kung muli ka nagkakatabo, branding ka na fellowship, doon ka man sa apostolic, sa mga Jesus believer ka man, sa mga nagawak-alwakal ka magasimba. Dito ka gasimba, brad, hindi nagasimba-simba lang. Tupod ka man ito nila, brad. Ay, hindi, oy. Nagabulong-bisita lang. You know what, mga kauturan? Do not be ashamed of who you are. Ikaw ang nakusino ka. Kung may tamang ma-pride sa ilang mga kauturan, nga kaugalingon, wala sa iban, kundi kita nga makanakan sa Diyos. You must be proud, mga kauturan, nga anak ka sa Diyos, kagibain ka sa Diyos, kagintawad, kagidya sa Diyos. And you have the Spirit of God. At the time, mga kauturan, nga mabato nato ng Espiritu sa Diyos, you receive power from God. Hindi ka basta-basta na tao lang. Hindi ka basta-basta nga brother at sister lang. Kung ang Diyos mag-boom sa kabuhi mo, dalag ko nga butang ang mahiro mo. That's why, mga kauturan, be different from who they are. Do not be afraid. Natutamo sila ka nga kung mag-join ka to sa ila, tuma-OP ka. Hindi ka mo sa word OP, out of place. Daw na ko diyan lugar sa ila, ako naman napapalda ko. Daw na ko diyan lugar sila, naman nakapulo, kaya ginasulog ko nila. Pero matuod, mga kauturan ng Kristohanon, the more kita ginasulhaan, the more kita nalahibisan mo. The more ka ginahikayan, the more ka nakaso, kagayakalayo sa pagalagan sa Diyos. Mahal mga kauturan, ang mga malain ng mga pulong, ang mga malain ng mga tinaga, wala nagarumpag sa imo, kundi ginagamit mo na fuel, agun bang kalayo kapatid sa pag-alagad sa Diyos. Yes, Lord, namula ko ni, pambala lang sila, paikaya lang sila, pasuyaan lang sila, mga kauturan, but I know whom I am believed. Kilala ko kung sino akong nilalagad. It's better for me to suffer now, but enjoy later. Than for me to enjoy now, but suffer later. Kaya wala katapusan ni Pag-Antos. Yes, ari pa na sa lalong, but time will come, batakon ka sa Diyos. Hindi ka magpabilin hasta mintras kung anong aron ang imo kahitangan. Always believe na may ginaaman, kag may ginapreparar ang Diyos sa kabuhi mo. You know, this puchom, mga kauturan, you know, the common thing that happens in a lot of young people right now, we always want to be here. Amen? Gusto tayo rin na permyo. Nga man, may exposure. Prosugiran ta kautod, ano man ang office mo sa church, i-perform lang. Nga man, mga kauturan, nagapanilhig ka man, ala ka walang sagwa, mga kauturan, nagapag-invite ka lang, ala ka man, mga kauturan, sa point ka ng lower office, but let me tell you this, same amount of power ang kaula sa Diyos sa punta lang. And we are all equal before the sight of God. And there is no comparison in the church of God. Nasanas na, mito akong balda ko kay dirilang ko. No, mga kauturan. No matter what your office is, just do your duty, and God will put you to place.
And you know mga kauturan, salute sila. As a form of respect naman, nahadlok sila mapinahan. You know, the last instruction of the chapter 13 is that we must respect them. Not because they are always with you, it doesn't mean na madula ang respeto mo sa ila. Naman, pirmi mo sila makita kag maupod. Naman, there is a quote that says, familiarity breeds disrespect. Ano po silingon? Kung pirmi ka mo gaupod, kag daw kilala nyo na ang isa kag isa, amat-amat man yung nagadula ang respeto mo sa ila. Too much familiarity. Too much closeness. Not because they're always with you, it doesn't mean mga katuran ito, ma-degrade man ang imo pagtulog sa ila. No. Ngaman mga katuran, they are always worthy of respect. And do not think that you are above them. Mga katuran, we must always respect, submit, and obey them because they are the man of God. Let me tell you, church, sa si David tani may panahon na parapat yun si King Saul. Natulog si Saul sa ibang naman, yung bangkaw ni Saul si David katuwa mo. Pero nakalikaw siya, nakalagyo siya. Sa panahon na mga kauturan niya natulugan si Saul sa kuiba, kagintiin siya ni David mga kauturan, kag nga ato na taning higayon yung pwede na dus lakon si Saul mga kauturan. Pero wala iginimo. Nagpamangkot ay iyang mga tinaw, siligayo. Nga wala mo ginimo. Kay Jesus, because some of them are only following God because of the bread that comes from God. Kung sa pinapay, kang binipisyo. Nga wala mo ginimo. Nga wala mo ginimo. Nga wala mo ginimo. And during that time, nag-istorya si Aaron at si Miriam. Hindi sila konforme sa ginimo ni Moses mga kauturan. In short, gin-gossip nila si Moses. Nga mo na iya nga aking pangasawa nga it is beyond, no? Tama ka layo sa ilagwat nga duwa. Kag nga, but silingon during that time, nag-exist naman gali ang discrimination in the black people. Why sila kabalo mga kauturan? What they are talking, tadaan ni mga kauturan ha? Ano man yung konversasyon ng atong ginahimo, ang Diyos ka pamati na. Ngaman, omnipresent ang Diyos. Ano na sa, pero, wala lang nasa, pero may konsekwensya ganyan sa uli. Naiposan ng Diyos mga kauturan. Nakibot si Moses, in-instructionan siya. Moses, sundad rin sa tabernacle, ang imong duha ka utod, Miriam and Aaron, let them come to me. Kaya mahambal ko sa ila. Ay samtang mga kauturan, naghambal ang Diyos mga kauturan, sila niya, pagsulot nila, sila sa Ginoo. Aaron and Miriam, why are you gossiping my servant? You know, wala sila nakarason sa Diyos. Naman, they are guilty of their sins. Kasi sa Ginoo, because of what you have done, I will bring disease and sickness upon you. Paglantaw ni Miriam siya kaugalingon mga kauturan, she stand like a snow. Puti-puti siya mga kauturan naman. Ginuyatan siya sa masakit na ginatawag ni leprosy
O kung aro, mga kauturan po silingon, buhi ka ba pero wala ka na ilong naman. Ginakaon ang unod mo. Nagaguluan na din tulaan sa imong mga kamot, mga kauturan mo ng aro. Pero sa piyak sa iya ginimo, siling ni Moses, Lord, she's still my sister. Aluwi siya, patawara siya. Siling sa Ginoo, pagwaa siya. For 7 days, pagkabalik ka, because ayuhon ko siya. Anong point, mga kauturan? Kung kaisa sa piyak sa aton ginahimo sa aton mga leaders sa kapastoran, mahimo nila gyapon na mag-pray para sa aton. Mahimo nila gyapon, mga kauturan, na magpangamuyo sa aton, na magluhod para sa aton. Sa panahon sa kagapilon, hindi ka tulog, pangamuyuan ka sa iyong pastor, na wala na pong makita ang mga kauturan, apang sa piyak sila. Hallelujah! Salamat niya ginahandong. Ang mga makita, kita nga nagalaga niya may katutong sa Diyos. Hallelujah! Ka nagapagamit sa bulahon sa atong na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! For my conclusion, Exodus chapter 17 at about nila. Hallelujah! Sa tabi na prepare natin ang atong mga tagipusoon. Natapon nila mga kauturan si Moses with the Israelites faced the Amalekites. Nagatupang sila. Nag-instruction si Moses, sila nga Joshua, magpili ka diri sa mga Israelinhon na magkontra kay magatupang ito sa mga Amerikanhon. Agud bagaway ka mo. Kaya kung masaka ako sa pukatod, no, sa hill, sa taas gabahin sa bukid, and I will lift the staff and the rod of God. Mabayaw ko, pastor. Samtang naaway si Joshua, mga kauturan, si Moses, upod si Aaron kag si Hur, nagabayaw sang baston sa Diyos. And every time ining baston ara sa babaw, nagadaog ang katawhan sa Diyos. Pero nag-abot ang time na ginkapoy si Moses. You know, may mga panahon nga aton kapastoran, nagaka-burn out sila. Ginakapoy sila. That ang ilang in-expect that even their families that where they could find comfort, isa man nga nagpatay sa ila. Hindi na sila makatuwa na tuwa. Ay! Nagaka-burn out sila. Kinakapoy sila mga utot. And every time na mag-drop ang staff, kapoy na kamo. Nag-aurong ang kamo ni Moses. Nagkakaperti ang Israelinhon. And you know what's the message of this? Every time you are outside, your pastor is praying for you inside. Nagatayo sa kamo. When you are away, when you are fighting, they're inside, lifting the rod that symbolize the power of the Lord. Ako mo isa ka lang, pero pastor, nag-pray para sa inyo. You are not alone, son. You are not alone out there. Upod po ang Diyos. Nagagalaw ang Diyos sa kabuhi mo. Nag-move ang Diyos sa kabuhi mo. That's why, do not hide who you are. Hallelujah. You are the light in the soul of this world. You are meant to stand out. Not to join them, but to stand out. Because you are different because of God. Praise God. Nagkurog si Moses. Hallelujah. Kapoy na. Pero ang ginhimo ni Aaron kag ni Hur, nagkuha sila sang bato, ginpapungko si Moses. Kag ginulatan ang kamot ni Moses. Diri mga kauturan sa siko, kag ginbuligan payaw ang alagad sa Diyos. You know what the message of that? Ano mensahe sini? Puligi ang pastor niyo.
Pastor, ate ko din. Pastor, ate ko din. Pastor, mapasakop ko. Pastor, masunod ko. Pastor, Espiritu, kita ka. Patawaran ako, Pastor, because at once, kita ang taong taka. Patawaran ako because at once, nagdupo ang tulong ko sa imo. Nagdamay ang tulong ko sa imo, patawaran. Kung inakapol sila, uyati ang kabot, kagsuportahin sila kaman. There is blessing every time you love. Pastor. And the message this afternoon is, you cannot say that you love God, but you do not obey your leaders in the church. Hypocrite kind of worship. Nagkadayaw ka lang, pero hindi maayo ang relasyon mo sa pastor mo. You think i-honor ka sa Diyos? You think mamati ang Diyos sa isang pulos sa Ginoo? Bago ka maghalan sa pagdalaw, ipilinanay ang imuhalan. Kag pagpalapit ikaw sa tao, pinaymuhan mo sa sala. Baliki ang imuhalan, pagdalaw sa Diyos. Kaya ang Ginoo, magapamati kag magabaton sa imo. Praise God. Obedience and submission. I can feel that the Holy Ghost is moving right now. Amen. Hallelujah. Even outside. Hallelujah. Hallelujah. Even outside. Praise the Lord. Tanong na lugar sa pagtanaw sa Diyos. Ipakita ka sa sinulan ka. Naibilang ako dito sa bayan mo. Tungkulin mong bigay ligaya ng puso. Hindi ipagpapalit sa pilak at ginto. Hinubog sa'yo dalisay na aral, naunawaan kalooban mong banal. Katotohanan mo'y aking isisigaw. Pananampalataya ko'y ipaglalaban. Katuwiran mo, Ama, aking sandata sa pagkikipagbakan ay samahan mo tuwing na kung ako'y mabuwal, masugat ang lubha, aasa sa awa mo, inuusik man sa buhay na ito. Tulungan mo ako ng makayanan ko hanggang sa magwakas. Magtitiis ako, hindi ako uurong at di susuko. Katuwiran mo, Ama, aking sandata sa pagkikipagbakan ay samahan mo tuwing na at kung ako'y mabuhay,
masugat ang lupa. Aasa sa awa mo, Ama. Pag-asa ko't lakas sa'yo nagmumula, kahit nagkukulang iyong inuuna. Salamat, Ama. Katuwiran mo, Ama, aking sandata sa pagkikipagbakoy. Samahan mo tuwin na at kung ako'y mabuhay, masugat ang lupa. Aasa sa awa mo, Ama. Aasa sa awa mo, Ama. Naibilang ako dito sa I could sing unending songs of how you saved my soul. Well, I could dance 1,000 miles because of your great love. Oh, I could sing unending songs of how you saved my soul. Well, I could dance 1,000 miles because of your great love. My heart is bursting, Lord, to tell of all you've done, of how you changed my life and wiped away the past. I wanna shout it out from every rooftop, sing, 'cause now I know my God is for me, not against me. I could sing unending songs of how you saved my soul. Well, I could dance 1,000 miles because of your great love. My heart is bursting, Lord, to tell of all you've done, of how you changed my life and wiped away the past. I wanna shout it out from every rooftop, sing, 'cause now I know my